welcome to our class. I am Teacher Karen and we are going to continue our lesson about Aralin 1, ang Pilipinas sa ating daigdig. Mababasa mo ito sa iyong aklat mula pahina 2 hanggang pahina 16. Ating balikan ang pagkakaiba ng globo at mapa. Kapag sinabing globo, ito ay ang bilog na modelo o representasyon ng ating daigdig. At kapag sinabi namang mapa, ito ang patag na modelo o representasyon ng ating daigdig. At alam mo ba na ang mga kartograpo o gumagawa ng mga globo at mapa ay gumagamit ng natatanging mga linya upang tulungan tayong malaman ang eksaktong lokasyon or ang absolute location ng isang lugar sa mapa at globo. Pinag-aralan din natin ang mga linya na matatagpuan sa mga globo at mapa, katulad ng mga linyang parallel. Kapag sinabing parallel lines, ito ay ang mga horizontal lines na makikita sa globo o mapa. Ito ay linyang nagmumula mula sa kanluran hanggang silangan. Pinag-aralan din natin ang latitude. Kapag sinabing latitude, ito ay ang distansya sa pagitan ng mga parallel. Sumunod na ating tinalakay ay ang mga meridian lines. Ito ay mga linyang patayo or vertical lines na makikita sa globo at mapa. Ito ay linyang nagmumula sa hilagang polo patungong timog polo. Atin ding tinalakay ang longitude. Ito ay distansya sa pagitan ng mga meridian. Hindi mawawala ang ecuador or equator. Ito ay ang pahalang na guhit or horizontal line na nakapalibot sa gitna ng globo o mapa. Ito ay ang linyang naghahati sa ating mundo mula sa hilaga at timog na hating globo na matatagpuan sa 0 degree latitude. Hindi mawawala dyan ang prime meridian. Ito ay ang linyang naghahati sa ating daigdig sa kanluran at silangang hating globo na matatagpuan sa 0 degree longitude. At ang huli ay ang grid lines. Ito ay ang mga magkakasalubong na linya ng parallel at meridian sa mapa o globo. Ginagamit ang grid lines upang matukoy ang tiyak na lokasyon or absolute location ng mga lugar sa mundo. Atin ngayong pag-usapan ang lokasyon ng Pilipinas sa daigdig. You can read that on your book from page 8 hanggang page 10. Ang Pilipinas ay isang bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya or Southeast Asia. Ang bansang ito ay mayroong tatlong pangunahing pangkat, ang Luzon, ang Visayas at ang Mindanao. At ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,641 malalaki at maliliit na mga pulo. At upang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas, ay ating gamitin ang relatibong lokasyon or ang relative location. Matutukoy ang relatibong lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng mga direksyon or direction at sa pagtukoy ng mga katabing lugar nito. Mayroong dalawang uri ng relative location, ang vexillal location at ang maritime location. Kapag sinabing vexillal location, ang lokasyon ng isang lugar ay maaaring matukoy batay sa mga kalapit nitong bansa. At ano nga ba ang mga kalapit na bansa ng Pilipinas? Sa hilaga or sa north, makikita mo ang Taiwan.
Sa silangan or east naman ay makikita mo ang Guam. Sa timog or south, ang Malaysia at sa kanluran or west ay ang Vietnam. Ito ang tinatawag na lokasyong vicinal or vexenal location. Ikalawang uri ng relative location ay ang maritime location. Ang relatibong lokasyon ng isang bansa ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pag-alam sa mga kalapit nitong karagatan, dagat o iba pang aniyong tubig. At ano nga ba ang maritime location ng Pilipinas? Sa Hilaga or sa North, matatagpuan mo ang Bashi Channel. Sa silangan or east, makikita mo ang Pacific Ocean. Sa timog or south, ang Celebes Sea at sa kanluran or west ay ang West Philippine Sea. Ito ang tinatawag na maritime location. Maaari mong makita ang mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga globo o mapa. Matutukoy ang tiyak na lokasyon ng isang bansa sa pamamagitan ng grid lines. Ang grid lines ay ang mga vertical lines at horizontal lines na makikita mo sa globo at mapa. Sa pamamagitan nito ay matutukoy mo ang tiyak na lokasyon ng bansa. At ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa mundo ay 12 degrees hilaga or north at 121 degrees silangan or east. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa lokasyon ng Pilipinas sa ating daigdig. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!